Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa public page. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong si Mang Kanor. Tatakbo daw uli sa politika si Mang Kanor. Ano bang masasabi natin dito? Mga kabunyog, mga kababayan, itong si Rodrigo Mang Kanor Duterte, hindi natin alam kung nagpapaawa ba siya o nagmamayabang o nabubuang na talaga. Siya daw ay tatakbo uli o papasok sa politika. Dahil sa tingin ni Mang Kanor Duterte, inaapi at pinagtutulungan ang kanyang anak na si Inday Takaw. Ngayon, ano bang masasabi natin dito, no? Ang kapal din naman kasi ng mukha talaga, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. 6 na taon na siya dyan sa kapangyarihan. Naging presidente na siya. Hindi natin alam kung ano pang tatakbuhan niya. Siya ba'y magsesenador ba? Magme-mayor ba siya uli? Isipin niyo po yung kanyang anak ngayon, vice president. O yung isang anak niya, mayor, yung Baste. O yung isang anak niya, si Polong, congressman. Di ba? Ngayon, kung tatakbo pa siya, sinusulit talaga ang buhay sa mundo, no? Sa buhay na puno ng kawalang hiyaan. At pagkukunwari at pambubudol. Diba? Bakit natin nasabi yan? Alam niyo naman po, mga kabunyog, mga kababayan, yun pa lang pong nangyaring kaso ni Senadora Laila de Lima, matindi po yun Ipinakulong yung tao na inosente, tapos nag-imbento ng mga kwento, diba? 7 taon nakakulong yung tao. Ngayon po, lumilitaw na naglitawan, yung mga witness ay may 7 na naman na bago na bumaliktad. Ngayon, doon sa live ni Duterte, sinasabi niya tatakbo ulit siya sa politika. Dahil sa tingin niya, si Inday, i-impeach daw. Ugong-ugong pa lang naman yan. Bagamat sinabi ni Marcos Jr. na di na daw naman niya gustong ma-impeach itong si Inday. Si Inday Takaw. Pero ang sinasabi natin, politika yan. Ngayon, ang tanong natin, bakit po bigla-bigla na lang na pumasok sa isip ni Mang Kanor na siya'y tatakbo sa politika na naman? At ano ang kanyang tatakbuhan? Siya ba'y tatakbo dahil sa kanyang galit sa mga congressman na bumalimbing sa kanya? O siya'y tatakbo para sa bayan? Pero alam naman natin na hindi talaga para sa bayan ang pagtakbo ni Mang Kanor Itong si Kanor, tatakbo siya kasi matakaw talaga sa kapangyarihan. Masiba talaga sila sa kapangyarihan. At kayo na mga DDS, huwag kayong magagalit. Dahil si Kanor, pagkatapos maging mayor yan, nag-congressman pa yan, at naging vice mayor pa yan, at bukod dyan, yung anak niya na si Inday, naging mayor, tapos naging vice president, yung anak niyang Polong naman, naging congressman, yung anak niyang Baste na sabi niya tambay, vice mayor na ngayon ay mayor. O di political dynasty sila. Hanggang si Kanor ay maging presidente. Maraming naloko kasi si Kanor noon sa mga 3 to 6 months niya nalalabanan niya ang droga Wala naman nangyari. Ang nangyari pa nga sa panahon ni Marcos Jr., ang protector pala ng droga nabuking mga pulis, mga general, mga colonel, diba? So wala, yung 3 to 6 months ni Kanor, pambubudol yun. O yung sinabi din po na magtatanim ng flag, magje-jet ski sa South China Sea, di ba? Sa West Philippine Sea. Magtatayo ng bandila ng Pilipinas. Ano pong nangyari? Pambubudol pa rin. Hindi naman nangyari yun Kayabangan, kahambugan lang. Ang baligtad pa nga ang nangyari, yung pangako niya na yan na magtatayo siya ng flag dyan sa West Philippine Sea, sasakay siya sa jet ski, ang nangyari, nagpupunta siya ng China, nagpapakatuta siya. Kaya naging malakas ang loob ng China na maging bully, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So yun po kaya nga sinasabi ni Kanor ngayon, tatakbo na naman siya. Anong posisyon ang tatakbuhan mo? Kung talaga para sa mga nag-iisip na Pilipino, kahit barangay kagawad, hindi ka mananalo na Sisipain ka na ng mga Pilipino. Yung mga nag-iisip yung mga intel fund ni Kanor noon, 4.5 billion taon-taon. Ano nangyari? Yung mga inutang sa China, ano nangyari? Yung COVID, anong ginawa ni Duterte? Nung COVID, niloko lang ang tao
Nag-lockdown. O, i-deny ba yan ng mga DDS? O, ano nangyari ng COVID? Di ba pinagla-lockdown lahat? Bawat negosyo, kahit anong negosyo, kahit lugawan, kahit sari-sari store, kahit tindahan ng gulay, nakasara. So, maraming nalugi. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo lang tayo. O, lahat tayo apektado dyan. At habang naka-lockdown, utang ng utang sa China. At doon pala sa Davao, meron palang confidential fund si Sara Duterte, si Inday Takaw, 460 million. Taon-taon, kahit may COVID. Hindi invento kwento yan. Yan ay record sa Commission on Audit. Record yan sa national budget. Panahon ng COVID. Pati yung mga face mask, face shield, lalo yung face shield na plastic, hindi naman pala kailangan. Pinabebenta sa mga tao. Kakabwisit, di ba? May face mask na, may face shield pa. Puro katarantaduhan, pinagkakwartahan ng tao. Ganyan ang ginawa ni Kanor. Tapos ngayon ikaw, Kanor ka, magsasabi kang gusto mo na naman tumakbo. Tumakbo ka na lang, papasok ng kulungan. Di ba? Kung gusto mo, harapin mo, tumakbo ka, kaharap ang ICC. Yan ang dapat gawin ni Kanor, hindi yung election pa. Wala na, hindi na bumebenta yung mga antics niya. Yung mga pasiga-siga niya na kunwari siga. Wala na po. Dahil hindi naman siga eh. Tuta nga ng China yan eh. Kung pagsasabi naman na drugs, may napakulong ka bang dyan? Mga general dyan o mga drug lord. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang droga? Ang mga pinagpapatay ay mga maliliit na mga dukha eh. Kaya nga nasampahan niya ng kaso nasampahan niya ng complaint sa International Criminal Court na ngayon ay nag-iimbestiga. Na ngayon ay nagtatago siya sa saya ni Marcos Jr. ngayon. Pero mayabang siya nagsasabing handa niyang harapin. Pero hindi naman niya hinaharap, di ba? Ngayon sasabi mo, tatakbo ka. Minura naman din niya ng Diyos, di ba? Ako, pinapaalala ko lang mga kabunyog, mga kababayan. Kasi may mabubudol na naman si Kanor eh. Naalala nyo nung minura niya ang Diyos? Ano bang reaksyon ng mga DDS na yon? Pinapalakpakan nyo pa eh. Mga kabastusan, ginawang normal ang pagpatay ng tao, di ba? Yung pagiging halos nasakop tayo ng China, di ba? May mabubudol pa ba yan ngayon? Ngayon, nabuking si Inday Takaw na anak niya, nagagalit siya. Kaharap niya si Kibuloy. Si Kibuloy na wanted sa US, wanted. Anong kaso ni Kibuloy? Ng rape. Ng molestya ng bata. Sino nagkukwento? Yung mga bata na, yung mga tao na ginawa ng ganon. Hindi na naman fake news yan, ha? Yan ay record po sa United States Federal Bureau of Investigation. Di ba habang nagla-live si Duterte sa SMNI, kasama niya, katabi niya, wanted, si Kibuloy na sinasabing, yan, humihina ang signal. Direktang panluloko sa tao ang ginawa ni Kanor, ni Rodrigo Duterte. Diba? Ngayon, nagpapaawa effect na naman na siya ang inaapi. Sila yung kinakawawa. Kaya kayo mga kababayan, huwag kayo naniniwala kila Duterte na sila inapi at kinawawa. Yan ay mga naglasap na ng kapangyarihan yan. At hanggang ngayon, sila ay nasa kapangyarihan. Pinaliwanag na ba ni Inday Takaw kung saan niya ginastos ang 125 million sa loob ng 11 days? Napaliwanag na ba? Di ba hindi nagpapaliwanag si Inday Takaw? At yung kanyang confidential fund nung panahon nung may 460 million taon-taon. Confidential fund ni Inday Takaw. Kahit may COVID sa panahong nagugutom ang tao, ang mga tao niluko sa COVID na yan. Nabuking. Walang fake news. Sabi ni Beth Peña, sakit ba sa bangs ang katotohanan? Ayan, si Beth Peña, kabunyog yan. Nagagalit kasi ang mga DDS eh. Nagagalit ang mga panatiko ni Kanor. Duterte zombie, ang sabi ni Francisco Antonio Mabunga. Ngayon, ginagawa ngayon ni Duterte, ay dumidiskarte na naman ng pambubudol. Tinitignan niya kung kakagatin pa ng tao. Yung kanyang mga paeksena, yung mga antics niya, yung kanyang mga pakwela, mga pabida-bida, o paawa effect. Maraming ginagamit sila Kanor, sila Inday Takaw eh. Kung hindi pabida, kunwari matapang, kung minsan naman nagpapaawa. Ano ba talaga?
Minsan siga, minsan... O, di ba? Sa totoo lang tayo. O, ngayon, parang kawawa naman si Kanor. O, tatakbo ako kapag inimpeach nyo si Inday. Tatakbo daw siya. Tumakbo ka hanggang gusto mo, Kanor. Gusto mo, tumakbo kang nakahubo. Pero sana, pakiusap lang natin sa bunyog, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Mga kababayan kong Pilipino, wag na tayong nagpapaloko. Ito naman sinasabi natin dito, hindi paninira. Ito naman ay recorded. Ito naman ay may file. Mayroon sa COA, sa ICC, yung record ng pulis sa patayan. Ito ay, hindi ito paninira. Ito ay pagsasabi lamang ng katotohanan. O yung COVID, paninira ba yung nangyari sa COVID? Lahat nga tayo nagdusa sa pesting COVID na yan. Sa kapalpakan ng pamamahala ni Duterte. Yung kapalpakan ni Duque ay kapalpakan ni Duterte. O, naalala nyo? Yung mga face shield na yan, wala namang silbi na yan. Nakailang face shield kayo na binili nun. Ang mga tao, pinapila sa ayuda, pinagsasara lahat ng negosyo. O, yan ba'y paninira? Lahat yan ay naranasan natin. Kaya walang magsasabi ditong sinisiraan lang Tapos ngayon sasabihin, tatakbo na naman. Saan tatakbo? Tumakbo ka sa kulungan, Mang Kanor Duterte, kung gusto mo. Sinungaling ka, manloloko ka na naman Manloloko na naman. Tapos makikita nyo na naman yan, kunwari kumakain sa karinderya. Yung mga 4.5 billion po ang Intel pan ni Kanor Paano kakain sa karinderya yan? Sa totoo lang. Saan mo ginamit ang 4.5 billion Intel pan mo taon-taon, Kanor? Bukod pa rin sa mga budget mo na mga ano dyan. At nung panahon ng COVID, katakot-takot ang katiwalian dyan. Mga Parmali, PhilHealth. May nakulong na ba sa PhilHealth? Mga walang yatong mga government official na to, kagaya ni Kanor Mga masisiba sa kwarta. Tapos magpapalabas na naman si Kanor Duterte kumakain sa karinderya sa simpleng tao. Ito naman mga kulang sa pagsusuri naman, mga kababayan ko naman. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas. Hindi ko nakikita nyo kayo pinapakitaan kumakain sa karinderya, naniniwala naman kayo dyan. Alam nyo na mambubudol. Kunwari sira-sira ang mga damit, kunwari sira-sira ang sapatos. Tama na yan, mga kababayan. Tama na. Magising na kayo, wag na kayo maging panatiko. Ang mga sinasabi natin dito ay katotohanan Walang paninira. Kaya ang lakas ng loob ni Kanor magsabing tatakbo na naman siya. Saan ka tatakbo? Tumakbo ka na lang sa kubeta kung gusto. Ang baho, Tumakbo ka na lang sa ICC. O diretso ka na ng kulungan. Patong-patong na kaso ang harap niya ni Duterte. Mukhang ilalaglag na rin ang administrasyon ni Marcos yan. Saan ba napunta mga bilyon-bilyon ng mga Intel pan nila Inday Takaw, pati siya. Tapos ngayon nagpapanggap na kawawa. Kawawa, hindi kawawa yan. Hindi niya lang matanggap na hindi na siya ang bida. Kasi yung mga politiko, yung mga congressman na dati ay sip-sip kay Kanor, kay Duterte, ngayon ay na kay Romualdez na kay Marcos na. Kaya nga sabi ni Erap weather lang yan. Hindi mo na panahon ngayon Duterte Mabaho ka pa sa taong bayan. At kakasuhan ka pa ni De Lima sa mga ginawa mong mga katarantaduhan sa kaso ni De Lima. Nanakot ka ng mga tao, ng mga witness. Ginamit mo pa yung mga tao, tinakot nila yan sa DOJ. Yan ang sabi ng mga ng mga testigo. Tapos nabuking din si Kanor, yung China. Punta ng China Puro, sabi nga, kaibigan daw ang China. Pinagtatanggol ni Roque. Yung si Roque botanding na yan. Hindi nahihiya yan Mga traidor sa bayan yan. Mga hudas yan. O diba? Maliwanag naman sabi ni Duterte. Nagbiro pa nga na ang Pilipinas daw, province of China. Kung di ba naman hudas talaga yan? Diba kitang-kita naman yan? Na galit nga yan sa Amerika at maka-China nga yan si Duterte, diba? Tayo naman, di man tayo sa bunyog na maka-Amerika o maka-China. Tayo naman, makabayan tayo. Maka-Pilipino tayo, maka-Pilipinas. Ang sinasabi natin sa bunyog, unahin ang interes ng Pilipino ng Pilipinas. Hindi ng dayuhan. US man yan o China man yan. Pero itong si Duterte, talagang lantaran, sagad-sagaran.
tuta ng China. Lahat ng sabihin ni Xi Jinping, sinusunod niya. Kahit binobombit na yung mga mangisda, muntik ng patayin eh. Sinisi pa nga yung mangisda, di ba? Naalala niyo yung Gember 22? 22 na mangisda, muntik ng mamatay. Sinisi pa ng gobyerno natin. Marami ng katarantaduhan at kahudasan na ginawa si Duterte sa bayan eh. Sa issue ng China, pati mga pogos, mga pogo, mga sugalan ng Chinese yan. Pinapasok dito mga pogo, yung mga pastillas scam. Pumasok ang mga illegal na Chinese dito. Mga sugalan ng pinapasok dito. Tignan nyo yung ginawa sa pogo. Puro mga krimen ang nangyayari dyan. Pugad dyan ng sindikato. At yung pogo na yan, mga sugalan na yan, na mga nag-ooperate dyan, mga Chinese, si Duterte ang nagpapasok niyan eh. Hindi fake news yan. Saan ba nagpupunta si Duterte? Di ba sa China? Kahit hindi na nga siya presidente, ang kamiting niya, si Xi Jinping, ang kapal ng mukha eh. Habang binabastos tayo sa West Philippine Sea, binobomba yung ating Coast Guard, binobomba yung ating mga mangisda, ganyan ang ginagawa nila Duterte, nila Roque. Paano sinabing tatakbo na naman yan si Duterte? Bulok. Kanor. Sa totoo lang wala paninira. Wala akong sinabing kasinungalingan. Mula COVID, West Philippine Sea, mga intel pan niya, lahat bulok eh. Booking eh. Pati anak niya sa katakawan sa kwarta eh. Nabuking din eh. Walang awa sa taong bayan. Tapos ngayon sasabihin yung tayo, walang paninira. Wilma Mangong Pit Laurente, ikaw Yolpon Silbemando, kahit anong gawin mo, talo kayo. Anong talo kayo? Talo ang taong bayan. Hindi naman to tungkol sa politika eh. Tungkol lang to sa tama't mali. Tungkol to sa totoo at kasinungalingan. Magalit kayo kay Kulex o sa Bunyog kung kasinungalingan ang sinasabi ko. Wala akong sinabing kasinungalingan dito. Sinasampal ko kayo ng katotohanan. At sa ayaw sa gusto nyo, ipapakain ko sa inyo yung katotohanan. Susupalpal ko sa inyo yan. Kasi yan ang totoo. Mga panatiko ni Kanor Duterte, mahiya kayo sa bayan ninyo. Kasama kayo sa paglugmok sa bayan pag sinusuportahan nyo yung mga ganyang klaseng politiko. Lantarang pambubudol na yan eh. Go Kabunyog, sabi ni Kabunyog Henry Season. Salamat Kabunyog Henry Season. Isusupalpalin natin ang katotohanan to. Nagpapasikat na naman si Kanor Duterte. Di barahin natin. Ganun lang naman yan, di ba mga Kabunyog? Ngayon, nagagalit ang mga Dutards. Wala eh. Tayo naman sa totoo lang eh. Hindi tayo nagsisinungaling. Sabi pa dito, sino ba yung nagsabi dito? Rogelio Nubilla Ramirez, salamat po sa inyong Jimmy De Vera, salamat Sir Jimmy De Vera. Calioncio Abayan ng Calbayog City, binabati kita. Ate Bebe de Roja, binabati ko kayo, no? At yung mga kabunyog natin dyan sa Mindanao, lumalakas ang bunyog sa Mindanao, no? Mga kabunyog natin dyan, Ronnie Nakuda, sila kabunyog Ronnie, no? Pati dyan sa Cebu, dyan sa Bacolod, sila Ma'am Tess. Sa Ilocos, may mga bunyog din dyan. Sa Pampanga, Nueva Ecija, sila kabunyog Boji. Willie Carlos Garcia, bakit ikaw may nagtatalo na dito? Alam nyo naman, tayo sa totoo lang eh. Rogelio Cal Sr., takot kayo pag tumakbo si Digong. Anong takot? Hindi kami natatakot kay Duterte. Ang natatakot ang sambayan ng Pilipino sa perwisyo. Iboboto nyo, idadamay nyo lahat ng Pilipino sa perwisyo niyan. Kita nyo na nga Judas eh, kampi na nga sa China yan eh. Tuta ng China yan eh. Kita nyo ng Judas, niloko na nga tayo sa COVID niyan eh. Pinagkakwarta na tayo dyan eh. Kayo naman, na-lockdown din naman kayo sa COVID eh. Para naman kayo nagtatanga-tangahan dyan eh. Mga tanga-tangahan ng mga Pilipino to eh. Bakit? Di kayo naghirap ng COVID? Hindi ba kayo bumili ng face shield noon? Hindi nga naalala yung face shield. Katarantaduhan yun eh. Katarantaduhan yun. Pinagkakwartahan ang mga Pilipino dyan sa face shield na yan.
Oh, wag kayong mga tatanga-tanga, tanga-tangahan kayo diyan ng mga ano, bumili din kayo. Lahat tayo dito na pagkakwartahan. Susupalpal ko sa inyo yan. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, ako sa totoo lang, ang bunyog sa totoo lang. Oh. Sino bang may pakala nun? Di ba si Duterte? Siya ang namamahala eh. Ano ba ginawa ni Duque? Eh, palpak na palpak si Duque. Naalala niyo si Duque. Ayu-ayuda na. Sus. Oh, Joseph Alba, ikaw na talaga. Oh, di ba? Cristeto Dayaday Katumaw. Good evening, Kabunyog. Nananaginip lang niyang matandang paurong. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, mga Kabunyog, mga kababayan. Huwag tayo nagpapabudol-budol na naman dyan sa mga Duterte na yan, ha? Yung tatakbo-tatakbo na naman, nanloloko na naman yan. Nagpapaawa na naman yan. Oh, marami na naman sasabihin yan. Alalahanin natin ang mga kawalang hiya na ginawa ni Mang Kanor Duterte. Mula sa extrajudicial killing, yung drug war niya, pinatay ang mga maliliit na tao, yung ginawang kalokohan dyan sa COVID, mga nakawan na nangyari sa COVID, pinahirapan ang taong bayan. Ha, sinarado mga negosyo, mga manggagawa na wala ng trabaho, mga vendor, lahat tayo naghirap sa panahon ng COVID. Pinahirapan tayo dahil sa kapalpakan ni Duterte. At yung ginawa sa ating kahudasan dyan sa China, panghudas niya kakampi ang China. Kawawa ang ating mga mangisda, ang ating mga Philippine Coast Guard na nagdedepensa sa atin, mga sundalo natin. Pero ang leader na yan, si Duterte, ay traidor, huda sa bayan. At yung, alalahanin natin yung mga confidential fund na daan-daang milyon, ayaw magpaliwanag ni Inday Takaw kung saan niya ginastos. Pati yung si Duterte, ayaw nga niya ipakita ang kanyang SALN, yung yaman niya, yung Statement of Asset, Liabilities and Net Worth, ayaw niya ipakita. Oh, pero ayabang niyang magpakita. Pakita daw ng mga congressman yung mga SALN. Sang-ayon naman tayo dun eh. Sige, bulat-latin lahat ng SALN. Pero ikaw din, Kanor Duterte, ipakita mo rin ang mga yaman mo. Hindi lang puro kayabangan ang pinapakita mo. Pati yung tagong yaman mo, ipakita mo. Kung talagang totoo ka sa sinasabi mo. Puro congressman lang ang tinitira mo. Sarili mo muna. Sang-ayon tayo dyan. Buksan lahat ng gastos ng pera ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yan. Wala tayong kinakampihan. Sang-ayon tayo doon. Buksan lahat. Lahat ng mga congressman, mayor, governor, gusto nyo, pati kapitan. Lahat. Kung paano ginastos ang pera ng taong bayan. Sang-ayon ang bunyog yun. Bunyog. Pero, ikaw, Kanor Duterte, Rodrigo Duterte, mauna ka. Yung pinagyayabang mo, gawin mo muna. Ikaw nga mismo, ayaw mo ipakita ang SALN mo eh. Ang kapal lang mukha nitong si Rodrigo Duterte talaga, no? Oh, pinakita na ba niya? Di ba? Hindi pa naman. Oh, tapos magagalit na naman kayo mga DDS. Eh, hindi pa naman pinapakita. Puro palusot si Panelo, si Laroque. Oh, kaya kayo, di kayo ubra dito. Babaray namin kayo. O, di ba? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Del Rosario Raul, God bless po. Mabuhay po kayo, Atty. Ricky Tabotorgo. Ako po si Kulex, hindi po ako si Atty. Ricky. May ibang vlog si Atty. Enzo, no? Ang chairman ng Bunyog, ano? Iba pa po ang vlog ni Atty. Enzo, no? Arnel Alparo, masipag magnakaw sa pondo ng bayan, matalino sa kung paano magkurap at maaasahan sa patayan at pag-protect sa mga drug lords. Salamat Arnel Alparo, no? O, salamat. Beth Peña, idol po more, idol pa more, mga didi. Talagang galit na galit si Ma'am Beth Peña, no? O. Laban lang tayo para sa katotohanan, ha? O. Kulex, Panoy. Totoo yan, idol. Sabi ni Panoy Galon. Akala ko Gadon. Galon. Galon ba? Panoy Galon. Tagasang ka ba, Panoy? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, pagdating sa katotohanan, walang atrasan. Pagdating sa kabutihan ng bayan, walang atrasan. Protektahan lagi natin ang inang bayan. Mga kabunyog, ang bunyog, iyan ang sinumpaang tungkulin. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.